Ito na yung masasabi ko na sobrang sulit na fixie. This year 2023 and last year 2022, marami tayong na bike check na mga fixie, pero ito pa lang yung pinakakaiba na nakita ko, and sa tingin ko pinakasulit na bili na fixie ngayong taong 2023. Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin to itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. December ngayon and lumabas si J-Love. So meron tayong binacheck dito last time. Kata na ilong ko. Meron tayong binacheck na last time dito yung color white ito. Yung mas murang version or yung albino version na color white. So this time papakita ko sa inyo yung timbang nito. And sabi ko sa inyo, napakasulit ito. Yung mga sukat yan, papakita ko rin sa inyo. Like, comment, share, and subscribe. Dito lang yan sa Budget Bus Cavite, Patio na Imus Cavite. Let's go! Okay, i-check na natin tong sinasabi ko sa inyo na sobrang sulit na bilhin na fixing ngayong December 2023. Siguro ito na talaga yung pinakasulit na bilhin ngayong buong taon. Ay, madaming nilabas na fixing ngayon, iba-ibang brand, iba-ibang model, pero ito talaga yung pinaka, para sa akin sa sarili ko opinion, na sulit bilhin. Dahil sa presyo niya, ay grabe, mura lang yung presyo nito, abot kayang-kaya nyo. Tignan natin kung para sa inyo ay sulit din ba. So yung frame nito, nung sinukat ko siya kanina, yung taas niya ay 54 cm yan, yung kanyang effective top tube. And itong mismong seat tube niya, yung size nito ay 56 cm. Ayan, medyo talagang large siya. Natural sa mga fixie, medyo malaki talaga yung sizes ng fixie. So 54 effective top tube, 56 naman yung kanyang seat tube. Yung standover height 755 mm. Ayan, medyo mataas talaga siya. So bago nyo bilhin to, dapat sakyan nyo para siguradong hindi sumasabit yung mga itlog nyo dito, para pag nag-traffic wala kayong maging problema. So yung kulay nito ay color black, and yung frame nito, bago ko makalimutan, ito po ay hindi to stainless steel, hindi to bakal, hindi to kamamoli, ito ay alloy na. Ito yung magnet natin na maliliit na ginamit natin nung last time sa isang J-Love. Hindi siya didikit. So alloy yung frame nito, kitang-kita nyo naman yan. Ayan so bakal natin didikit, yan, dumidikit siya, pero ito ay alloy na. So yung mismong frame niya ay alloy, and tubular. Sa baba ay pabilog din, nandito yung kanyang mismong brand, J-Love. Wala tong specific na na mismong model niya, basta J-Love lang siya. Pati yung isa, pinangalanan ko na lang albino. Ito siguro J-Love siguro, J-Love, ano bang kung papangalan ko dito, J-Love B, kasi black siya. So, yung top tube niya, napakasimple, wala siyang burloloy dito or kahit ano. And kung mapapansin nyo, meron siyang cable routing sa taas na external. Ayan yung para sa kanyang brake cable or caliper papunta sa kanyang brake sa likod. And meron din siyang brake sa harap. May pag-uusapan natin yan. Lagayan natin ng red doors, meron dito sa kanyang down tube. Sa seat tube ay wala. Ito yung sinabi ko nung last time sa isang J-Love, sana pa nilagyan na lang na isa pa dito kasi nga medyo maluwang pa to. Ayan, so kaya pa dito dalawang lagayan Ito yung lagayan ng red doors, dito yung lagayan ng pulutan. Ayan, so medyo maluwang kasi ito 56 to So sana man lang nilagyan dito. Ayan, yung ibang cable routing wala, dahil sa harap nandito yung kanyang brake. And dito tayo sa seat tube niya, nandito yung warranty na bawal ng taka, magaling ka tulog ka para pagising mo, ride out ka na lang. So yung kinis, hindi siya makinis dito. Ayan, pero alloy na yung frame, which is a good thing. Alloy 6061 yung ginamit dito. Ayan, hindi dumidikit yung ating bakal dyan. Ay, yung magnet pala. Dito naman tayo sa kanyang crankset, ito ay alloy na rin. Ayan, hindi yung dumidikit yung ating magnet dito. Nakikita nyo. Ayan, sa spokes dumidikit, pero dito ay alloy na. And kung di ko nagkakamali, itong bilang ito ay 44 teeth. Correct me if I'm wrong na lang. Ayan, yung kanyang crank, and square taper pa to. Yung chain is stock chain. So normal to sa mga namabay check natin ng mga fixie. Yan talaga yung nilalagay niya lang na chain dito. Sa likod, ito, hindi ko nagkakamali, 17 teeth. Itong sa likod niya. Yung hub naman ito, tingnan natin
Okay, alloy na rin yung kanyang hub, hindi dumidikit yung ating magnet, doon lang siya dumidikit sa sa spokes niya, oh. Pero hindi siya dumidikit doon sa mismong hub. Itong hub na to, ito yung tinatawag nilang double-sided hub or flip-flop hubs. Kaya tinawag na ganon kasi dalawang klase ito. Pwede mong iikot, tanggalin mo yan yung mismong wheelset. Iikot mo lang pa ganon. Kasi currently ang setup nito, ito yung may free wheel. Ayan, meron siyang back pedal kung nakikita nyo. Kung gusto nyo gawing literal na fix or fixed gear, ito yung gagamitin nyo. So huhugutin nyo lang yan sa likod, babaliktarin nyo yung gulong para ito ay mapunta dito. Ito naman may free wheel papunta dito para maging siyang literal na fix, para wala na siyang free wheel. Ayan, alloy na yung hub, flip-flop hubs, and yung kanyang spokes stainless din. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 yung bilang na spokes. Double wall alloy yung rim. Ayan, mukha talaga siyang classic tignan dito sa rims pa lang. And yung gulong, para siyang may pagkaano, at tsauyang na pala yung ginamit na gulong eh. Ayan oh. Kita nyo naman, tsauyang na yung ginamit na gulong dito. Tignan natin yung bilang. Hanapin natin yung bilang nito ah. Ayan, 700 by 28C. Tsauyang na yan mga alien ah. Ayan, 700 by 28C. Itong tsauyang subo ko na yan. Yan yung gamit na gulong sa MTB ko na si Tyrone, and sa Beta Half Moon ko, tsauyang din yun. Never pa ako nagpalit. 2021 and 2022 ko pa gamit yung dalawa na yun. Ayan, never dun siguro once pa lang ako na-flat sa mga yun. Ayan. So ito naman sa likod, meron siyang freebie na kickstand. So normal to sa mga ganito. And alam nyo na, pag fixie, ayan lang, hindi siya yung na-quick release. Ito yung kanyang fix na setup. Brake caliper sa likod. Ayan, kulay silver. Mukha talaga siyang classic tignan. Tignan ko pag nag-brake tayo sa likod. Ayan, pag nag-brake tayo sa likod, yan yung tsura. Ayan. I-set up mo na lang na maayos para mas maganda braking mo dyan. Ayan, no. So, mukha namang okay. Kahit on the budget to, yung brake niya sa likod ay mukha namang working, ha. And yung kanyang seat post, ito ay alloy na rin. Ayan, no. Hindi dumidikit yung ating magnet, and dumidikit doon sa kanyang sa railings ng kanyang saddle. Pero dito ay hindi. Yung sukat nito, hindi ito yung 27.2. Pili ko nasa 30.4 to. Medyo mataba to ng konti. Sa 27.2. Is either 30.4 or 31.6 to. Yung sukat nito. Ayan. So, dito yung adjustment ng kanyang upuan or saddle. Yung saddle naman niya color brown. Ayan. Nagmumukha siyang lalong classic dahil sa saddle niya na color brown. Ayan, ito yung matigas na part. Wala siyang cooling system ng itlog nyo. Yung hati dito sa gitna, yung butas. Labasan ng otot, ito ay ganyan lang. Sa part naman sa unahan, ayan, ito yung part na bakal sa kanya. So akala ko lahat alloy, pero ito ay bakal. Pero mamaya manalaman natin yung timbang nito kung ano yung magiging timbang nito. Kasi yung tinimbang natin si J-Lab, yung color white, nasa 13 kg yun. Ito, manalaman natin mamaya. Ayan. So yung wheel set sa unahan, same lang din. Ito ay naka-shredder valve, Chaoyang 700 by 28C, and double wall alloy yung rim. Meron din siya ditong brake calipers. Ayan, naka-rim brake din siya dito sa harap. Ayan, brake tayo sa harap. Ayan, so hindi pa nakaayos, parang hindi ko makapit yung kabila. Ayan, siguro ayusin pa nila yan. Hindi nag-react yung kabilang brake. Ayan. So dito tayo. Ito yung nakalimutan ko, yung magkasama na yung stem and nakalimutan ko tawag dito. So comment down below. Alloy na to. Ay, nasa dulo ng dila ko to eh. Nakalimutan ko lang kung ano talaga yung specific tawag dito kasi bihira ako makakapag-buy check ng ganito. Usual kasi nakikita ko to sa mga old, sa mga old school na bisikleta. Yung mga classic na nakikita ko sa mga surplus or Japan surplus. So comment down below, malamang sa malamang alam nyo yung tawag dito sa ganito. Nakakalimutan ko lang, nasa dulo na ng dila ko eh. So comment down below. Sorry hindi ako nagmamagaling. Hindi ko talaga alam. Pag hindi ko alam, hindi ko sabihin kung ano yan, kung di ako manghuhula. Ito naman, tingnan natin. Okay, alloy na rin. And 380mm naman to, yung haba niyan.
Ito yung tinatawag nila kung doon nagkakamali, bullhorn to. So comment down below kung mali ako. Ayan, kasi yung J-Love na white, ganito rin yung nakalagay. So bihira kasi makapag-bike check ng mga fixie. Okay, malambot-lambot na rin yung pagkakabalot dito. And yung brake niya, feeling ko ito yung part na bakal sa kanya. So alagaan mo na lang. Nagmukha talaga siyang classic. So alamin natin ngayon yung timbang nito. Okay, timbangan natin tong J-Love na to. Itong color black na alloy na yung karamihan ng part niya. Ayan, sige po, dahan-dahanan sa pag-angat dahil hindi tayo naka digital. 3, 2, 1. Okay, umangat na. Tignan natin. Oy! Almost same lang sila. Ayan, 13 kilogram lang din or 30.1. So isa pa para sure tayo, buhatin ulit natin isa pa. Okay? 3, 2, 1, uncut version to ha. Isang angat lang. So tignan natin. Okay? Ayan, naging 40 naman siya. Pero isa pa, para sure tayo sa pangatlo. Ayan. 3, 2, 1. Mayroon kasi pag hindi tayo naka-digital eh. Ito yung final ano niya. Ayan. Almost 14 pala siya. Ayan. Siguro dahil sa malaki yung size niya. Kaya siguro ganun. Tsaka dumagdag itong mga brake calipers na dito. So mas mabigat siya ng konti. Ng mahigit 1 kilo. Kay J-Love, yung unang version natin. Ito kasi mas mataba yung ginamit dito na material. Medyo tumaba siya. Yung kasi medyo manipis lang. Yung isang J-Love na bike check natin. Okay, yan yung timbang niya. Nasa 13 to 14 kilogram siya. So mas mabigat siya ng konti. Siguro dahil mas malaki yung size nito. Kasi yung nabike check ko doon nagkakamali, around 55 cm yung size nun. Ito kasi is 56. And mas tumaba yung mga tubings nito. Although alloy siya, mas tumaba yung mga tubings ito compared doon sa naunang J-Love na na-bike check natin dito sa Budget Bikes Cavite. Ito ay bakal, alloy yung kanyang frame, alloy din yung kanyang seat post, alloy din yung flip top hubs niya dito, alloy din yung kanyang crankset, and ito dagdag bigat din siguro ito kaya ganun. Tsaka naka 23C yun. Yung unang J-Love 700/23C, ito ay 700/28C na yung gulong. And yung gulong nito ay Chaoyang na yan. Subok ko na yan. Ilang taon na. Ito nga, Chaoyang na yan. So magkano to dito sa Budget Bikes Cavite? Dito nga pala, yung address nila ay, ayan, papakita ko muna sa inyo. I-screenshot nyo na lang. Mayroon din silang Shopee page. Yung Shopee link nito ay nandyan sa video description and nasa comment section para hindi na kayo maligaw. Kung gusto nyo nga trip to, kung trip nyo to, and pwede rin ditong mag home credit. Ayan, so sa home credit nagkautang ka nga, nagka-J-Love fixie ka naman. So magkano to dito sa Budget Bikes Cavite? Ang presyo nito ay tumataginting na para sa akin. Pwede na sa ganito. Yung last time na J-Love ay 4,000 pesos, bakal pa yun karamihan. Halos lahat ng pesa niya bakal. Ito ay 7,299 pesos. So sa 7,299 pesos mo, meron ka ng J-Love na ganito ang itsura. Mukha siyang classic na fixie. Ayan, halos hindi ka na mag-upgrade dito kasi alloy na tsaka elegante siya tignan. So papakita ko sa inyo yung itsura niya pag nasa harap. Pag nag-ride kayo, ayan yung itsura niya. Mukha talaga siyang classic tignan eh, oh. Pag sa harap mo tinignan, ayan, sa likod naman ito yung itsura niya. Ayan. Ayan yung itsura niya sa likod. Nakalimutan kong banggitin, meron na palang free strap to. Parang feeling ko nasa ano to, sa pedals to. Eto, may libre ng free strap pala to. Ito yung pedals niya. Mukha din siyang classic. Pero feeling ko ano pa to eh. Bakal, tingnan natin ha. Ayan, parang alloy na. Hindi dumidikit yung ating magnet. Alloy na rin no. Yung pedals niya, pero feeling ko ball bearing pa ganito. Ball bearing pa to. Pero alloy na siya. Hindi dumidikit yung ating magnet. Ayan, ito yung strap niya. Para sa mga nagpipixie dyan, alam nyo na kung para saan to. Ayan. So, para sa inyo ba? Okay na ba sa inyo yung ganyang presyo? 7,299 pesos. Para sa akin, sa dami na nabike ko na fixie, iba-ibang brand, iba-ibang model, ito siguro yung pinaka mas eleganting tignan and hindi siya mukhang tinipid dahil karamihan sa kanya ay alloy na and mukha siyang classic tignan na fixie.
Ayan, pagiging kakaiba yung itsura mo dito or pag nakiride ka sa mga nag-fixie, mapapatingin sa'yo yung mga tropa mo na nag-fixie kasi J-Lab, bagong brand yan or di ko alam ha, kasi ngayon ko na nakita yan. Tsaka yung rims niya mukha talagang classic. Karamihan ng pyesa niya ay alloy, ang baka lang sa kanya etong part na to, etong kanyang spokes and itong kanyang fork dito. Yun lang yung bakal sa kanya. Siguro to bakal din siguro itong ano niya. Ay hindi, alloy na rin. Ang bakal yung mismong ano niya. Pero to ay alloy yung body oh. Ayan. So ayan, para sa inyo ba, okay na ba yung 7,200 pesos? So ulitin ko, yung Shopee page, yung Shopee link niyan, nandiyan sa video description. Nasa comment section, dito lang yan sa Budget Bus Cavite, sa Pato Tirona, Diamond Village, ayan, Golden City, ano ba 2F? Imus Cavite, yung kanilang contact number ay ayan na, screenshot na lang. And home credit, yung kanilang link ay nandiyan na. Ayan, Budget Bus Cavite. So yan mga alien, ano masabi niyo dito? Okay na ba sa inyong 7,299 pesos para sa isang J-Lab na mukha siyang elegante tignan and classic? Yun lang mga alien. Like, comment, share, subscribe. So be it. I love you. Signing up.